Welcome to another video. Sa video na ito, magpupunta tayo ng Chiang Kai-shek Memorial Hall at ang Ximending Pedestrian Street. Sa ating previous video, nagpunta tayo sa Xinyu District para dun sa iRide sa Breeze Nanshan Mall. Nandito pa rin tayo sa Xinyu District, sasakay tayo ng metro. Ang metro station na sasakyan natin is just right beside the Taipei 101 Observatory. Super dali lang ang metro system ng Taiwan. So, lahat ng mga pupunta dito, mag-e-enjoy kayo sumakay ng metro. Thank you nga pala sa lahat ng nanonood ng videos ng Traveling Lola. If you like our video, don't forget to subscribe to our channel to help our channel grow. You can also share our videos to your family and friends if they like food and travel videos, especially if they travel with senior citizens. Ayan, hanapin namin ang platform 1. Nasa metro station kami right now. Madami-dami yung tao. Pero, yeah, hanapin namin yan. Hindi na kami bumili ng separate ticket for the metro. Ang ginamit na lang namin is the Easy Pass and the iPass na ginamit din natin nung sumakay tayo ng bus. Yung Taipei 101 station is just 4 stops away from the Chiang Kai-shek Memorial Hall. Google Maps lang ang ginagamit namin to help us navigate papuntang Chiang Kai-shek Memorial Hall. Pero para dun sa mga walang internet, marami namang mga MRT maps na nakapalibot sa train station. Nung papunta kami ng Chiang Kai-shek Memorial Hall, it was a little bit after lunch, so hindi ganun ka-crowded. Pero make sure that you check out kung ano yung mga busy hours nila para hindi tayo nakikipagsiksikan sa train. At eto na nga, dumating na yung train. At kita nyo naman, madami pang mga upuan. Mabilis din mapuno yung train, so expect na yung iba, tatayo na lang din talaga. Parang sa atin lang din, no? Tumatayo lang din tayo sa metro. Pero feel na feel mo talaga yung experience ng metro pag ganon. Sa train na tayo. Papunta tayo ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. Again, hindi ko alam kung nadidinig pa tayo kasi baka masyadong malayo. Pero papunta kami ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. Buti na lang pala hindi kami nagpunta ng Maupong Gondola kasi closed siya because of strong winds. And totoo naman, very very strong winds. Si ate yung navigator natin kasi mas magaling siya kaysa sa akin eh. Kasi pag ako nawawala eh. See you na lang sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. At after a few minutes, nakarating na tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall Station. Napakabilis and efficient talaga pag maganda ang train system ng isang bansa. Philippines, sana gumanda din ang train station natin. Ayan, nakababa na kami ng train natin. Pa-exit 5 tayo kasi yun ang sinabi ni Google Maps. Yun daw yung may pinakamalapit. So, naglalakad tayo papuntang exit 5. Lang natin. 50. Ayan, malapit na kami. Pumunta na kami ng exit tayo. Oo. Pag galing kayo Taipei 101 and you want to go to Chiang Kai-shek, sakay lang kayo ng line, yung red line. Tapos, baba kayo ng CPS Memorial Hall. Yung exit sa exit tayo. Haba mo na tayo. Ayan, this is it guys. Nakarating na tayo, finally. Ayan. Lakad tayo. Ikutin na natin siya. Oo. Ayan, pakita namin sa inyo. Para siyang ano, no?
Korea, no? Napaka-colorful niya. Sana hindi offensive yung sinabi natin sa mga Taiwanese. But ito siya. Ayan, and then meron pang isa pang hall doon. I think yung kabila yung main hall kasi lahat ng tao doon naglalakad. Ito yung sinasabi namin isang hall. Tapos straight ahead may isa pang hall. Wow, ang hangin. Ayun yung entrance na palagi namin nakikita sa mga photos tsaka vlogs na napapanood namin. Eh di pupunta din tayo dun kasi yun yung palaging nakikita eh. Charot, ito pala. Akala ko yun yung hall. Ito pala. Ano mo pinagsasabi ko? Halatang walang alam. Hey, my friend. My friend. Oo, isang malawak na lugar siya. Buti na lang medyo maulap. Saan ba tayo? Dun sa harap? Okay. Puntahan muna namin yan, yung entrance na yan, no? Oh, watermarks. Ayan. Buti na lang hindi maaraw. Pero mahangin. Pero mahangin. Pero kung maaraw yan, intense. Diba? Mainit. Do you want to? Parang hagdanan pa lang napapagod na ako. Next time na lang. Oo. Pag yung medyo ng weather. Kasi baka May payong naman tayo. Although, walang, kasi. walang silbi yung payong mo kasi sobrang open yan, sobrang hangin. So, ayan, nilalakad namin. Layo niya guys ha. Para lang sa picture. Layo niya ha. But sige, admire naman natin. Ganda. Ganda. Tingnan mo naman yung green. Oh. Ayan. The Chiang Kai-shek Memorial Hall is a national monument and tourist attraction erected in memory of Chiang Kai-shek, former president of Taiwan. The Memorial Hall was built after Chiang Kai-shek's death in 1975 and opened to the public in 1980. Madali lang magpunta dito sa Chiang Kai-shek Memorial Hall kasi may metro station na nagsa-stop mismo dito. At ang kagandahan dito is walang entrance fee para sa Chiang Kai-shek Memorial Hall or dun sa main square. Yan. Hello, ayan. Nakapag-picture-picture na kami doon sa yon. Ngayon, paakit kami. Yun sa'yo. Ang hangin eh. So, hindi ko alam kung the photo turned out well. Pero paakit kami dito sa Memorial Hall. Subukan lang namin. Malapit na tayo. Grabe. Out of shape na eh. The Chiang Kai-shek Changing of Guards is the top ceremony in Taipei and Taiwan. It is a popular attraction for visitors and residents alike. The guard change ceremonies at the Chiang Kai-shek Memorial Hall takes place in front of the bronze statue at the beginning of the hour. If you wish to see the ceremony, it would be best if you arrive at least 15 minutes before as long as it still continues. The hall is open from 9 a.m. till 6 p.m., but the guard change takes place from 9 a.m. to 5 p.m. each hour, in total 9 times daily. The hall is closed on Chinese New Year's Eve, Chinese New Year, and maintenance days.
At guys, meron nga palang elevator dito para sa mga kasama nating senior citizen or sa mga taong may mobility issues. Yung sa inakyat namin na stairs kanina, they can skip that and sumakay na lang ng elevator. Nasa mga sides ng Memorial Hall, yung entrance papunta dun sa mga exhibit hall. Sa exhibit hall located yung elevator papunta dun sa bronze statue na nakita natin kanina. Very interesting din yung mga exhibits dito sa exhibit hall. Ang dami naming nakitang mga artwork, artifacts, tsaka historical items. Apart from the main Memorial Hall, the National Theater and the National Concert Hall are located on the opposite side of the park. With various fine performances and exhibitions, these halls are significant in the art and culture of Taiwan. And of course, mawawala ba ang gift shop? Syempre, nagtingin-tingin din kami ni ate ng mga pwedeng i-souvenir dito sa gift shop nila. And guys, kung mapapansin nyo, PayMaya card ang ginagamit namin when we go shopping. For us kasi, mas madaling ma-monitor yung expenses namin using the PayMaya app. And napansin namin na medyo mas maganda ang conversion rate niya. And since nakapag-ikot na tayo and nakapag-shopping na tayo, it's time to go back. Next up, Shimen Station. And right outside exit 6 of Shimen Station is the most popular, Instagrammable, and hotspot for visitors, yung Rainbow Crossing right outside the exit. And guys, isi-share ko lang, nakita nyo ba yung 7-Eleven na yan? Diyan kami nakabili ng Jaida Pineapple Cake. That's the #1 pineapple cake dito sa Taiwan. Ang swerte din ng pagpunta namin dito kasi kakatapos lang ng napakalakas na buhos ng ulan nung nandun tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Pero despite the bad weather, kita nyo naman sobrang daming tao dito sa Ximending Pedestrian Street. Ayan, at mag-picture-picture muna tayo para may ebidensya na nagpunta talaga tayo dito sa Taipei. Hello! Finally, nakarating na kami sa Shimen Station. Ayan. Sa likod natin, yun yung famous na yun. Kung saan madaming nagpa-photo. So, ito tayo. Lalakarin natin kung ano meron dito. Mahangin pa rin. Hindi mahangin. Maulan pa rin. Mahangin sa labas. At pagpasok mo ng Ximending Pedestrian Street, kaliwat kanan na may kita yung mga stores. Ito ang unang store na pinasukan namin, ang Skechers. Kasi syempre, fan tayo ng Skechers, mahilig tayo mamili dito. Kaya namili din kami ng mga sandals dito, pang regalo kay mommy. Nung nandito kami during the first week of September, it is also considered as the Golden Week dito sa Taiwan. Yun ang kagandahan pag Golden Week, ang daming sale at naka-sale tong mga binili namin. And we discovered na kapag umabot ng 2,000 NTD ang pinamili mo, you are qualified to get a tax refund. Ang second store na pinuntahan natin ay Swatch. Medyo matagal na rin kami naghahanap ng store na may available na Moon Swatch. And swerte kami, may Moon Swatch dito sa Taiwan. We got culture! At syempre, since nakapamili na tayo ng regalo para kay mommy, bili naman tayo ng regalo para kay daddy. At Moon Swatch talaga yung napili namin ibigay sa kanya. Namili pa kami ng isa pa para for our brother. You can only buy limited quantities ng Moon Swatch. Dito sa Taiwan, you can only buy 1 Moon Swatch per person per day. And of course, ang kagandahan dito, we're qualified to get a tax refund.
So, wala na. Wala nang budget. So, hindi kasama pa sa lubong, di ba? Di ba, pagkain lang yung $100 challenge natin. Pero hindi, sobrang thankful kami, nakahanap kami ng moon swatch dito. So, bumili kami ng dalawa for my dad and brother. So, ayan. Saya. Wala na yung $100 challenge. At last. Nakabili rin kami ng swatch. Oo. At least, diba? Yun lang. Pero one purchase per person. Yun lang siya. So, hindi na kami nakabili ng yellow. So, ayun lang. After a few more hours of walking and window shopping and shopping, madami na rin tao dito sa Ximending area. Kita nyo naman, left and right ang mga tindahan dito ng mga shopping, ng damit at kainan. Hindi magpapaawat ang Ximending Pedestrian Street sa mga shopping and kainan. Ikaw na lang talaga aawat kasi ubos na yung budget. Parang kami, ano ba nangyari sa $500 challenge natin? Meron pa ba talaga nun? Ay, wait! Starbucks! Teka, maghahanap pa pala tayo ng mooncake. Saya na nga, pagkatapos namin mag-shopping and maglakad, diretso muna tayo sa Starbucks to freshen up and then to buy mooncake. At nakapasok na nga kami dito sa Starbucks sa Ximending. Grabe, ang laki pala talaga niya, no? Ang dami niyang floors. Ang unang impression ko dito, para akong nasa Hogwarts sa dami ng hagdanan. Pag nagpupunta kami ng ibang bansa, we make it a point to visit their local Starbucks. Paano kasi, each Starbucks has unique curated drinks na available lang sa country na yon. At dito nga sa Taiwan, meron silang limited edition drinks. And not only that, look at those cakes and pastries. Nakakagutom. Teka, magpo-food trip pa tayo. Drinks na lang muna. Bumili kami dito sa Starbucks muna. So, bumili kami nito. Siyempre, mooncake. Sarap ng mooncake ng Starbucks. So, din sa mga hindi pa nakaka-try ng mooncake sa Starbucks at may mooncake na malapit sa inyo, dito. Actually, Singapore yung masarap. Sige, masarap yung sa Singapore. Tikman natin kung masarap dito sa Singapore. Tapos bumili kami ng drink. So, ang total na nagastos namin is parang nasa 845. Kayo na lang mag-compute kung pasok pa kami sa budget. Budgetarian ba? Budgetarian. Sa Parnagina. Sinubukan lang naman natin. Mali mo, pasok pa rin tayo. 845. Check natin mamaya. And after Starbucks, it's time to go back. Ito yung natadaanan namin on the way back to the hotel. Nandito pa rin tayo sa Ximending Pedestrian Street at nag-open na ang mga food stalls. Doon sa gitnang area, doon sa may circle na area na to, doon located yung Hot Star Chicken. And for sure, mamaya punong-puno na ng mga tao dito. So, balik muna tayo. Hi! So, tapos na muna kami mag-shopping. Mamaya babalik kami ulit dito for food trip. So, tatapusin na muna namin yung video namin dito. Madami na kami na pamili. Nakakuha na kami ng Starbucks. Ayan. So, thank you so much for watching yung mga videos namin. Hopefully, mag-subscribe kayo sa channel ng Traveling Lola para makakita pa kayo ng mga iba't ibang pinupuntahan namin. Kahit hindi kami budgetarian. We try. So, thank you so much. See you in our next video. Bye-bye!